Magandang umaga mga kapatid. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Matingin nyo nga ang inyong katabi. Bagaman wala namang nabanggit sa Biblia ng tiyak na petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, sinasamantala natin ang Kapaskuhan upang alalahanin ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ano daw ang dahilan kung bakit natin ina-celebrate ang Christmas? Upang alalahanin ang kagandahang loob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Isinugo ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesus upang mabuhay sa mundo at tupdin ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos hanggang doon sa kamatayan sa krus. Sa ikaliligtas ng lahat ng magsisisi, tatalikod sa kanilang mga kasalanan at sasampalataya kay Jesucristo lamang. Sa CLJC, sinasamantala naman natin ang Kapaskuhan para makapagturo ng mahalagang aral mula sa salita ng Diyos. Kaya sa susunod ng mga siyam na umaga, pag-aaralan natin at pagbubulayan ang mga doktrina tungkol sa ating kaligtasan. Ano daw pag-aaralan natin? Ang mga doktrina tungkol sa ating kaligtasan. Ito ang mga paniniwala mula sa Biblia na tinatayuan natin sa CLJC bilang isang ebanghelikong iglesia. Bakit mahalaga na maunawaan natin ang mga doktrinang ito, ang mga katuruang ito? Dahil ang ating paniniwala ang humuhubog sa ating mga pananaw sa buhay. Ano daw ang humuhubog sa ating mga pananaw, sa ating worldview? Yung ating mga paniniwala. Kaya kapag sablay ang ating paniniwala, at taliwas ito sa itinuturo ng Biblia, ang ating pananaw ay sablay din. At kapag sablay ang ating pananaw, ang ating namang pamumuhay ay sablay din. Kaya mga kapatid, patuloy po namin kayong hinihikayat na seryosohin ang mga pag-aaral na ito. Sabihin mo nga sa iyong katabi, seryosohin natin ang mga pag-aaral na ito. Pinapaulit-ulit natin ang mga katotohanan sa iba't ibang paraan para makabisado natin ang ating pananampalataya. Ang papel naming mga guro ay ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang ng Diyos sa ikauunlad ng iglesia. Hindi ba yun ang sabi ni Pablo sa Efeso chapter 4 verse 11? Balikan natin. Para makita natin, bakit ba natin ginagawa ito? Para kung tayo napapagura na at nagreklamo na anong daming kaaaral niyan sa CLJC. Itong dahilan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Ano daw ang mangyayari? Ano daw ang goal? Para ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang ng Diyos, para umunlad ang iglesia. Sa gayon daw, tayong lahat na hinirang ng Diyos ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap, mature, ang pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Yan ang dahilan mga kapatid. Kaya hinihikayat namin ang bawat isa na huwag magsasawang mag-aral at matuto. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, huwag kang magsasawang mag-aral at matuto. Ang ating goal ay maging ganap tayo kay Kristo kung papaano daw. Ganap
ang Panginoong Jesus, ay maabot natin yung kaganapan na yun, yung maturity na yun. Hindi lamang bilang mga individual, ngunit bilang isang katawan, isang iglesia. Kaya ang bahagi naming mga guro ay magturo upang maging ganap ang bawat hinirang ng Diyos. Maging ganap ang bawat hinirang ng Diyos, handa sa paglilingkod sa ikauunlad ng iglesia. Kailangang dumating tayo sa kalagayang matatag na nanghahawak sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Kung merong tunay na pananampalataya kay Kristo, ibig sabihin, may huwad na pananampalataya kay Kristo. Kaya kailangan nating dumating sa kalagayang tayo'y matatag na nanghahawak sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Sa gayong paraan, ano daw mangyayari? Hindi tayo matatanghay at malilinlang ng mga maling aral. Nadala ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Hindi na daw tayo matutulad sa mga bata. Alam niyo yung mga bata, nadadala ng bawat aral kung ano yung ituro mo. Di ba ganun ang bata? Paniniwalaan nila. Ayaw nating mangyari sa atin yun. Ayaw natin para maging sasakyang dagat na inasiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi tayo pwedeng mag-go with the flow. Kailangan nating matatag na manghawak sa mga sa tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya uulitin ko, hindi pwedeng hindi tayo mag-aaral. May ilang nagsasabi, pwede po bagang masimba na lamang kami? O sabihin ulit sa katabi mo at nang tumatak sa isipan natin, talagang hindi tayo pwedeng hindi mag-aaral. Hindi pwedeng hindi tayo matututo dahil nakasalalay dito ang pagtatag ng ating pananampalataya, ang paglago ng ating pagkatao, at ang pagiging handa natin sa paglilingkod. Ang unang doktrina tungkol sa kaligtasan na ating tatalakayin ay tungkol sa predestination. Alam natin, means before. Destination. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng destination, pupuntahan. Sa Tagalog, maaaring isaling pagtatalaga, pagkahirang, o pagpili sa mga taong ililigtas ng Diyos. Makibukas kayo sa Roma chapter 8, verse 29. Roma chapter 8, verse 29. Basahin ko sa iba't ibang salin. Nandun na ba kayo? Roma 8:29. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. 30. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ginamit yung mga salitang itinalaga ng Diyos noong una pa. Ngunit sa English Standard Version ay ganito isinalin. For those, verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined. Kaya kung ang inyong Bible ay English, isinalin siya doon sa salitang predestined. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Verse 30, and those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. Yung salitang predestined ay nagmula sa salitang Griego na prorizo. P-R-O-O-R-I-Z-O. Prorizo na ang ibig sabihin daw ay determining beforehand, ordaining,
deciding ahead of time. Ibig sabihin, ang predestination ay isang biblical na katuruan o doktrina na nagsasabing ang Diyos sa kanyang pagiging sovereign, sa kanyang pagiging pinakamakapangyarihan at pinakamakapangyayari, ay pumili ng tiyak na mga tao na ililigtas. Ano daw? Ang predestination daw ay isang biblical na doktrina nagsasabing ang Diyos sa pagiging kanyang sovereign ay pumili ng tiyak na mga tao na ililigtas. Ang Diyos ay nagpasya noon pa mang una na pumili ng tiyak na mga taong kanyang ililigtas at sila'y magiging tulad ni Kristo. Sila'y tatawagin, sila'y pawawalang sala, at sila'y sa muling pagbabalik ni Jesus, sila'y luluwalhatiin. They will be conformed to the image of Christ. They will be called. They will be justified. They will be glorified. Kaya kung ilalagay natin sa order, sa order ang pagliligtas ng Diyos, parang nauuna yung predestination. Nauuna talaga yung predestination o yung paghirang o pagtatalaga sa mga ililigtas ng Diyos sa takdang panahon. Ngayon, pag-aaralin natin ngayong umaga ang 4 na katotohanan tungkol sa paghirang ng Diyos. 4 na katotohanan tungkol sa paghirang ng Diyos. Ini-encourage ko kayo na mag-take note dahil maaring ang mga katotohanan na ituturo ngayong umaga ay para sa marami sa atin ay bago. Ngunit ito ay tunay na itinuro sa Biblia. Binabalikan lamang natin kung ano ba ang ating mga paniniwala at doktrina na sa mahabang panahon ay hindi natin alam dahil hindi naman itinuturo sa ating mga pulpito. Una, ang paghirang ng Diyos ay ayon sa kanyang pasya mula pa sa walang hanggan. Ano daw? Ang paghirang ng Diyos ay ayon sa kanyang pasya mula pa sa walang hanggan. Ang tawag sa theology ay eternal decree. Ang sabi sa Efesos chapter 1 verse 4, at sa ating gang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Kailan daw tayo hinirang? Bago pa likhain ang sanlibutan. Upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, verse 5, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Kaya ang mga taong hinirang ng Diyos, ay hinirang na niya, pinili na niya, bago pa man daw, likhain ang sanlibutan. Hindi pa nalilikha ito, ay pumili na ang Diyos ng tiyak na mga tao na ililigtas. At ang pagpili ng Diyos ng mga taong ililigtas ay ayon sa kanyang pasya, mula pa sa walang hanggan, from eternity. Bago palikhain ang sanlibutan, ibig sabihin, hindi pa man tayo nakakagawa ng anumang bagay na mabuti o masama. Ano daw? Hindi pa man tayo nakakagawa ng anumang bagay ng mabuti at masama. Pumili na o nagtalaga na ang Diyos ng tiyak na mga taong, tiyak na bilang ng mga tao na ililigtas. Pansinin natin ang sinabi na, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal. Bakit daw tayo hinirang? Upang maging banal at walang kapintasan. Napansin niyo ba mga kapatid? Bakit tayo hinirang? Upang maging banal at walang kapintasan. Hello? Nandyan pa ba kayo? Ano pagkakaiba kung sinabi na hinirang niya kayo dahil kayo ay magiging banal? Sinabi bang ganon sa talata? Hindi Hindi sinabing hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan dahil tayo ay magiging banal at walang kapintasan.
Hindi rin sinabing hinirang tayo ng Diyos dahil alam ng Diyos na pagdating ng takdang panahon, ay pipiliin natin siya o magpapasya tayong sumampalataya sa Kanya. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo kung gayon ay hindi talaga bunga ng ating pasya, kundi kapasyahan ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay hindi bunga ng ating pasya, kundi ng kapasyahan ng Diyos. Ibig sabihin, hinirang tayo ng Diyos. Kung tayo nga'y kasama sa hinirang, hinirang tayo ng Diyos, hindi dahil sa anumang kondisyong nakita niya sa atin. Hindi dahil sa anumang kondisyon. Sa biglang tingin, ay parang tayo ang nagpasya, kaya tayo naligtas. Nung siniran tayo ng gospel, nagpasya tayo. Di po ba? Sa biglang tingin, ay parang tayo ang nagpasya para tayo maligtas. Ngunit ang totoo, sa likod ng ating pagpapasyang yun, ay mayroong Diyos na unang pumili sa atin. Ano daw? Sa likod ng pagpapasya natin yun, ay mayroong Diyos na unang pumili sa atin, kaya tayo dumating dun sa kalagayan na pinili natin ang Diyos. Kaya ibig sabihin, pinili ka muna ng Diyos bago mo pa siya pinili. Ano daw? Pinili ka na muna ng Diyos bago mo pa siya pinili. Tingnan ninyo, ang sabi ni Jesus. Sa John chapter 15, verse 16, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, Juan 15:16, tingnan ninyo at guhitan ninyo. Ang sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa iyo, sa inyo. Hindi ba't napakaliwanag ng salita ng Diyos, mga kapatid? Si Jesus ang unang pumili sa atin. Kaya tayo dumating sa pagpapasya na piliin siya. Bakit lamang tayo dumating sa panahong nagpasya tayong pagsisihan at talikuran ng ating mga kasalanan at sampalatayanan si Kristo? Bakit ang isang tao ay dumarating dun sa ganung panahon sa kanyang buhay na siya ay nagpapasya na pagsisihan ng kanyang mga kasalanan, talikuran ng kanyang mga kasalanan, sumampalataya kay Kristo lamang para sa kanyang kaligtasan? Bakit dumarating yun? Dahil doon pa lang sa walang hanggan ay nagpasya na ang Diyos na piliin tayo. At dahil hinirang ng Diyos, sa kanyang takdang panahon, tayo ay binigyan niya ng kakayahang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan at makasampalataya kay Hesukristo. Yung mga taong hinirang ng Diyos, tunay na hinirang ng Diyos, ay walang pagsalang, magsisisi sa kanilang mga kasalanan, tatalikod sa mga ito at sasampalataya kay Kristo. Sino ang nagabigay ng kakayahan para gawin yon? Ang Diyos na pumili sa kanila. Kaya kung tayo tunay na hinirang ng Diyos, dadating tayo sa panahon ng ating buhay na pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan, tatalikuran natin ang ating mga kasalanan, sasampalataya tayo kay Kristo lamang. Hindi dahil sa ating gawa, hindi dahil sa ating sariling kakayahang gawin yun, kundi dun sa biyaya na ibibigay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga hinirang. Basahin natin ang Gawa chapter 13 verse 48. Gawa chapter 13 verse 48. Ang sabi doon, nang marinig ito ng mga hintil, yung mga hintil po ay hindi mga Hudyo, hindi bayan ng Diyos, yung mga hintil. Nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan. Sino daw ang mga sumampalataya? Yung lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung lahat ng mga
Itinalaga na ng Diyos mula pa nung bago palikhain ng sanlibutan ay sumampalataya sa Panginoong Hesus nang ipahayag ang ebanghelyo sa kanila. Napansin ba ninyo yung mga salitang at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan? At sumampalataya ang lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan. Hindi isinabing at itinalaga sa buhay na walang hanggan ang mga sumampalataya. Anong pagkakaiba nun? Magkaiba yun. Di ba ang sabi ay at sumampalataya ang lahat ng itinalaga. At sino daw ang mga nagsisimpalataya? Yung mga noon pa ay pinili na ng Diyos. Hindi man sinabing at itinalaga sa buhay na walang hanggan ang mga sumampalataya. Hindi nangyayari ang pagpili. Hindi nangyayari ang pagtatalaga. Nung panahon na sumasampalataya ang tao. Halimbawa, siniren ko ng gospel ngayon si Ma'am Ana. Nung sumampalataya siya, hindi siya ngayon pa lang itatalaga. Hindi ngayon pa lang siya pipiliin. Yan ang ibig sabihin nun, di ba? Tapos na ang pagpili, tama. Noon pa ay pinili na siya. Kaya siya sumampalataya ngayon ay dahil noon pa lang ay pinili na siya ng Diyos. Hindi yung, kaya siya pinili ay dahil sa kanyang pagsampalataya ngayon. Malinaw? Nalilito pa? Pag nalilito pa kayo, balikan niyo ito sa Facebook. Mabalik-balikan natin. Ibig sabihin yan, ang paghirang ng Diyos ay hindi nakabase doon sa inaasahang pananampalataya. Yung pagpili ng Diyos ay hindi nakabase o nakasalig doon sa inaasahang pananampalataya o sa English ay foreseen faith. Hindi tayo hinirang ng Diyos noon pa bang una dahil alam niya na sasampalataya tayo. Hindi yun ang dahilan. Na ay naisip ng Diyos dahil ang Diyos naman ay all-knowing, di ba? Ang Diyos alam niya ang lahat ng mga bagay. Ay, piliin ko yung si Guy, si Ma'am Guy. Dahil alam kong sa takdang panahon ay ako'y apiliin yan. Hindi ganon. Alam kong masampalataya sa akin yan. Hindi ganon. Hindi tayo hinirang ng Diyos noon pa mang una dahil alam niya na sasampalataya tayo. Hindi yun ang dahilan. Sa halip, itinalaga niya tayo noon pa mang una upang sa takdang panahon ay sumampalataya tayo sa Kanya at maligtas. Dahil dito, naniniwala tayo na ang lahat ng totoong hinirang ng Diyos noon pa mang una ay talagang sasampalataya kay Kristo. Paano nito babaguhin ang ating pag-iibanghelyo? Hindi tayo magpapakamatay para makuha yung resulta na gusto natin. Kasi nga, meron ang sadyang pinili ang Diyos. Kailangan lamang nating ihayag ang ebanghelyo at hayaan ng Diyos na kumilos sa mga tao, ilapit sa kanyang sarili ang mga tao. Hindi natin kayang gawing Kristiyano ang isang tao. Hindi natin kayang isama sa mga hinirang ng Diyos ang kahit sino mang tao. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi sa ating pagpapasya. Kaya nga inabura na natin yung kaisipan na ako nagpatanggap dyan. Di ba? Na parang tayo ang may kakayahang gawing Kristiyano yung mga tao na inasira ng dating gospel. Hindi. Dahil kung siya'y tunay na hinirang ng Diyos, sadyang siya'y sasampalataya. Uulitin ko. Ibig sabihin, ang Diyos na rin mismo ang magbibigay sa mga hinirang ng kakayahang makasampalataya at tumugon sa ebanghelyong ipapahayag sa kanila sa takdang panahon. Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 29, Roma 8:29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalagan niyang maging tulad ng Kanyang anak. For those whom He foreknew, He also predestined. Alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, hindi pa man nalilikha ang sanlibutan, dahil noon pa man ay itinalaga na sila ng Diyos
para maging Kanya. Ngayon, ito ang argumento. May argumento na kung ang Diyos daw ay pumili ng tiyak na bilang ng mga tao na Kanyang ililigtas, hindi ba masasabing ang Diyos ay hindi patas? May argumento. Dahil ba dito na may mga hinirang ang Diyos at may hindi hinirang ang Diyos by unfair? Ang Diyos by unfair? Ang sagot ay ito. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at ang marapat na kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ang patas o makatarungang hatol ay maparusahan tayong lahat ng walang hanggan doon sa impyerno. Di ba sabi sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa Romans chapter 6 verse 23, ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At dahil tayong lahat ay nagkasala, ano ang deserve ng bawat isa sa atin? Ano ang patas na hatol dapat ng Diyos? Kamatayan, walang hanggang hatol, walang hanggang pagdurusa doon sa impyerno. Yun ang deserve ng bawat isa sa atin. Kaya ibig sabihin, yung mga taong hindi hinirang ng Diyos ay tatanggap lamang ng makatarungang hatol dahil sila ay nagkasala. Ngayon, unfair ba ang Diyos? Hindi. Ngayon, yung mga hinirang naman ng Diyos, nakarapat-dapat din naman sa parehas na parusa, ay binigyan ng Diyos ng biyaya para maligtas. Hindi natin sukat maunawaan yun. Kaya yung mga hindi pinili, doon sa mga hindi pinili, ang Diyos ay naging makatarungan. Di ba? Sa mga hindi pinili ng Diyos, hindi binigyan ng Diyos ng biyaya na makasampalataya, naging patas ang Diyos. Naintindihan natin? Naintindihan niyo? Naging patas ang Diyos dahil sadyang lahat ng mga tao ay deserve na mapahamak. Kaya uulitin ko, sa mga hindi pinili, ang Diyos ay naging makatarungan. Sa mga pinili naman, ang Diyos ay naging mahabagin at mapagbiyaya. Unfair ba ang Diyos? Hindi. Ang sabi sa Roma chapter 9 verse 16, kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag. Roma 9:16. At hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Saan daw nasasalig ang pasya ng Diyos ng paghirang? Sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Ang basihan ng pasya ng Diyos sa pagpili ng mga inililigtas ay ang kanyang habag at hindi ang kalooban o pagsisikap ng tao. Which brings us to our next point. Pangalawang katotohanan. Ano nga yung una? Ang paghirang ng Diyos ay ayon sa kanyang pasya mula pa sa walang hanggan. Pangalawa, ang paghirang ng Diyos ay nakabase sa kabutihan ng kanyang kalooban. Efeso chapter 1 verse 5. Ang paghirang ng Diyos ay nakabase o nakasalig, nakadepend sa kabutihan ng kanyang kalooban. Efeso chapter 1 verse 5, tayo'y itinalaga sa pagkupkup, babasahin ko sa Abba version ng Bible. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Verse 6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal ni Kristo. Kaya, nabanggit yung ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban o yung mabuting kagustuhan o kalooban ng Diyos. Sa English ay yung good pleasure. Yun ang tanging basihan ng mapagbiyayang paghirang o nung gracious na election na ito. Hinirang tayo ng Diyos dahil sa kabutihan ng kanyang kalooban.
At hindi dahil sa kabutihan ng ating kalooban. Ano daw? Ang Diyos ay humirang ng mga tao dahil sa kabutihan ng kanyang kalooban at hindi dahil sa kabutihan ng ating kalooban. Ang basihan ng paghirang ng Diyos ay yung kagandahang loob niya. Kung ang basihan ay ang kagandahan ng ating kalooban, meron kayang makakapasa sa atin, mga kapatid. Kung ang basihan ng Diyos ng pagpili ay yung ating kabutihan ng ating kalooban, walang makakapasa sa atin dahil lahat tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos ng pagiging mabuti. Ano daw? Wala kahit isa man sa atin ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos ng pagiging mabuti. We will never be good enough para maging karapat-dapat na piliin ng Diyos. Kung ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa ating good performance, lahat tayo ay bagsak. Kung iniisip nating pasado tayo dahil we are good enough sa ating pamantayan o sa pamantayan ng lipunan, nagkakamali tayo. Kung iniisip natin na hindi naman ako mamamatay tao, hindi naman ako katulad ng iba na nangagapang agrabyado ng tao, mas mabuti naman ako kaysa sa iba, siguro palangit ako. Siguro apeliin ako. Nagpakabait naman ako, siguro apeliin ako. Pero hindi iyon ang basihan ng Diyos. Dahil sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo ay bagsak. Mabuti na lamang at ang paghirang ng Diyos ay hindi nakabase sa ating performance, kundi sa kanyang kabagandahang loob. Mga kapatid, tiyak na mas mabait kaysa sa atin. Bago tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus, tiyak na mas mabait kaysa sa atin. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya tayo para maging kanyang mga anak. Hinirang tayo kahit na hindi tayo karapat-dapat. At wala naman talagang kahit sino mang pwedeng matagpo ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos, sa harapan ng banal na Diyos. Ang sabi sa Roma chapter 9 verse 11, ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata, ano daw? Sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti o masama, verse 12, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid na nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Kung gayon, masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan at naaawa ako sa ibig kong kaawaan. Kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Ang ilustrasyon na ginamit ni Pablo para ipaunawa sa atin na ang basihan ng pagpili ng Diyos ay ang kanyang kahabagan at hindi ang ating kalooban o pagsisikap ng tao. Ang ilustrasyong ginamit niya ay yung halimbawa ng pagpili ng Diyos kay Jacob. Diba? Bago pa man sila ni Esau iluwal o ipanganak ni Rebecca, hindi pa naiaanak, si Esau at saka si Jacob ay pinili na ng Diyos si Jacob. Nagpasya ang Diyos tungkol sa magiging kapalaran ng dalawa. Hindi pa man sila naipanganganak. Hindi pinili ng Diyos si Jacob dahil mas magiging mabuti siya kaysa kay Esau. Kung nabasa ninyo ang kwento ng kalambuhay, alam natin kung papaanong kasama ang naging buhay ni Jacob. Dinaya niya si Esau. At later on in life lamang niya na-realize yung kanyang mga pagkakasala nung kinatagpo siya ng Diyos. Ngunit,
minahal ng Diyos si Jacob. Ang sabi doon, at kitapuotan naman si Esau. Parehas silang makasalanan, di ba? At karapat-dapat nakapuotan ng Diyos. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit nagpasya ang Diyos na pagpadamhan ng habag si Jacob. Unfair ba daw ba ang Diyos? Unfair ang Diyos? Hindi siya unfair kay Esau dahil sadyang deserve ni Esau nakapuotan ng Diyos dahil sa kanyang mga kapagkakasala. Ngunit naging mapagbiyaya ang Diyos kay Jacob kahit na deserve din niyang kapuotan ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Hindi unfair ang Diyos. Siya'y makatarungan. Bakit? Anong sabi? Sa talata, sa verse 15, sapagkat ganito, ang sabi niya kay Moises, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan at naaawa ako sa ibig kong kaawaan. Ang Diyos ay mayroon ng lahat ng karapatan na mahabag sa nais niyang kahabagan at maawa sa gusto niyang kaawaan. Hindi nagkakamali o nagkakasalan ni nagkukulang ang Diyos kung pabayaan niyang mapahamak sa kanilang mga kasalanan ang mga tao. Dahil yun ay makatarungan. Wala tayong karapatang questionin ang Diyos sapagkat siya ay Diyos na banal, matuwid, mabuti at makatarungan sa lahat ng kanyang mga gawa. Ang pag-question sa pasya ng Diyos ay paglapastangan sa kanyang kabanalan. Ngunit sa hindi natin maunawa ang kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya tayo at kinahabagan. Hindi dahil mas mabuti tayo kaysa sa iba, kundi dahil nilayo ng Diyos na ibuhos sa atin ang kanyang kagandahang loob, ibuhos sa atin ang kanyang pag-ibig. Pangatlong katotohanan, ang pag-ihirang ng Diyos ay dahil sa kanyang pag-ibig. Ulitin nga natin yung unang punto. Ang paghirang ng Diyos ay ayon sa kanyang pasya mula pa sa walang hanggan. Pangalawa, ang paghirang ng Diyos ay nakabase sa kabutihan ng kanyang kalooban. At pangatlo, ang paghirang ng Diyos ay dahil sa kanyang pag-ibig. Efesos chapter 1 verse 4 hanggang 5. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Sa English Standard Version, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. In love, He predestined us, ang sabi sa talata, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga. Ano daw ang dahilan? Bakit itinalaga tayo ng Diyos bago pa man likhain ang mundo para maging kanyang mga anak? Ang dahilan ay yung walang kondisyong pagmamahal ng Diyos. Walang kondisyon. Inibig na tayo ng Diyos mula pa sa walang hanggan. Ang layunin at kalooban ng Diyos ay maging mga anak tayo ng Diyos at gawing banal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil noon pa man ay inibig na niya tayo. Ang layunin at kalooban ng Diyos ay nakabase o nakasalig sa kanyang pag-ibig. Ba't siya nahabag sa atin? Dahil inibig niya tayo. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ang nagtulak sa Kanya para doon pa lang sa walang hanggan ay planuhin o balangkasinan niya ang gagawin niyang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ni Kristo.
Totoo ang sinasabi ng awit na walang ibang nagmahal sa atin ng tulad ng Diyos. May nagmahal ba sa atin ng ganyang klaseng pagmamahal? Na hindi pa inalikha sa libutan, inibig ka na ng Diyos, pinili ka na, hinirang ka na niya. Si Charles Wesley, sa kanyang pagkamangha sa pag-ibig ng Diyos, ay nakalika ng awit na ganito ang laman ng kanyang awit. Maaari bang mangyari na makinabang ako sa dugo ni Kristo? Na mamatay siya para sa akin? Na nagdulot sa kanya ng sakit? Na para sa akin ay sumunod siya hanggang sa kamatayan sa krus? Kamangha-manghang pag-ibig. Papaano yun nangyari na ang aking Diyos ay mamatay para sa akin? Hindi makapaniwala si Charles Wesley. Ang pamagat ng awit, kung gusto nyong sa English ay, and can it be that I should gain? Sabi dun sa chorus, amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Inibig tayo ng Diyos mula pa sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan. Nung inabulay ko ito, mga kapatid, ako'y namamangha doon sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Ganito ang nangyari, inibig niya tayo from eternity. Hindi ba? Inibig niya tayo, hinirang niya tayo, hindi pa man nalilikha ang sanlibutan. Kaya tunay na yung pagmamahal sa atin ng Diyos ng mga hinirang niya ay walang hanggan. Ito'y nagsimula doon pa sa walang hanggan at walang katapusan. Inibig na tayo ng Diyos from eternity to eternity. Tunay na ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay walang hanggan at walang kondisyon. Eternal. Unconditional. God's love for His people is from eternity to eternity. Tungkol sa kanyang bayang Israel ay ganito ang sinabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 31 verse 3. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Ang sabi doon, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo, sa above version. Sa NIV naman, ay ganito ang sabi. Yan yung lang basahin ko. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Sa Tagalog, ang Biblia naman sinabing, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Sa English Standard Version, I have loved you with an everlasting love, therefore I have continued my faithfulness to you. Yung mga salitang, I have loved you, have loved. With an everlasting love, ay nangangahulugang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayang hinirang ay nagsimula sa walang hanggan. Ano ito sa present, perfect tense? I have loved you with an everlasting love. Ibig sabihin nun ay, nagsimula yung pagmamahal ng Diyos noon pa. At nagpapatuloy, present. Nagpapatuloy yun hanggang kailan? Hanggang sa walang hanggan. Nagsimula sa walang hanggan. At magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Ay, wow! May nagmahal ba sa atin ng ganyan, mga kapatid? Tanungin mo ang katabi mo, may nagmahal ba sa iyo ng ganyang klaseng pagmamahal? Yun tayo humugot ng security, mga kapatid. Akalain mo yun? Na may isang Diyos na nagmahal sa atin mula pa noon hanggang ngayon.
Hanggang sa walang hanggan? Madalas tayo naghahanap ng pagmamahal sa kung saan-saan. At minsan iniisip natin na walang nang nagmamahal sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, may nagmamahal sa iyo. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ba't ka nagkakandara pa? Para makuha ang pagmamahal ng iba. Ay may Diyos na nagmamahal sa iyo ng isang walang hanggang pagmamahal. Sa Diyos lamang totoong may forever. Napatutunayang walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos kung papaanong ang Diyos ay walang hanggan. Dahil noon pa man, mula sa walang hanggan, ay inibig na niya tayo. Di ba? Ang mga katangian ng Diyos ay walang hanggan. Yung kanyang pagmamahal ay walang hanggan. At napatunayan yun doon sa katotohanan noon pa man. So mula sa walang hanggan ay minahal niya tayo. At hanggang sa walang hanggan ay mamahalin niya tayo. Kaya ang sabi dun sa talata, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo dahil sa pagmamahal ng Diyos. Patuloy niya tayong pinapagpadamahan ng kanyang kagandahang loob. Inilalapit niya tayo sa kanya. Sabi, I have drawn you with unfailing kindness. Yung kagandahang loob ng Diyos na din na yun. Sa ating na mahinirang niya, ang nagalapit sa atin, sa Kanya. At hindi yun mag-fail sa kabila ng ating mga kakapusan. Ganito ang realization ko. Hindi pala nagsimula ang pag-ibig ng Diyos sa atin nung namatay si Kristo para sa atin. Dati iniisip ko lang na yung pagmamahal ng Diyos ay doon nagsimula. Parang gano'n, no? Na nung namatay si Jesus, doon niya ipinakita yung pagmamahal niya sa atin. Doon nagsimula yung pagmamahal. Pero hindi pala. Hindi nagsimula ang pag-ibig ng Diyos sa atin nung mamatay si Kristo para sa atin. Hindi rin nagsimula ang pag-ibig ng Diyos sa atin nung magsisi tayo sa ating mga kasalanan at manalig kay Kristo. Yung pag-ibig pala sa atin ng Diyos ay nag-umpisa pa mula doon sa walang hanggan. Kaya kung mayroong nagmamahal sa atin ng walang hanggan, tunay na ang Diyos lamang yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bakit mo ipagpapalit yung pagmamahal na yun? Sa pagmamahal ng iba o sa pagmamahal sa ibang mga bagay. Ang kanyang bayan, hinirang, ang iglesia, ang katawan ni Kristo, ang inibig ng Diyos ng walang hanggan. Kaya dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ano daw ang kanyang ginawa? Inilapit niya sa kanya ang kanyang bayan ng may kagandahang loob. Dahil sa kanyang pagmamahal, ay inilalapit niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga hinirang, siya ang nagalapit. With unfailing kindness. Sa ESV, I have continued my faithfulness to you. Ang lahat ng hinirang ng Diyos ay walang pagsalang ilalapit ng Diyos sa Kanya. Kaya magpakalayo-layo man yung taong yon. Isang araw, ibabalik siya ng biyaya ng Diyos. Hindi ba't ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin? Ang ginawa niya sa atin, tayo na mga nanalig kay Jesus. Ibig sabihin nito, ang Diyos ang unang nagkukusang lumapit sa kanyang mga hinirang. Dahil sa walang hanggan at di nagmamaliw na pag-ibig sa atin ng Diyos, inilalapit niya tayo sa Kanya. Inalapit niya tayo sa Kanya. At inilalapit naman ng Diyos ang kanyang sarili sa atin ng may buong pagmamahal. Ang mga tunay na hinirang ng Diyos ay tiyak na tutugon sa kanyang pagmamahal. Dahil ang Diyos na rin ang maglalapit sa kanila sa Kanya at magbibigay ng kakayahang ibigin siya. Kaya every time na may mga taong naghahanap sa Diyos, ang sabi dun sa Experiencing God, ang Diyos ay gumagawa sa kanyang buhay. Inilalapit siya ng Diyos sa Kanya
At tayo naman, na mga lingkod niya, ay kailangang makiisa sa ginagawa ng Diyos. Ang mga hinirang ng Diyos ay parang, ang mga hinirang ng Diyos na hindi pa nananalig kay Jesus ay parang inihalin tulad ni Jesus doon sa mga tupa na wala pa sa kulungan. Ano daw ang inagawa ng shepherd? Inahanap niya yung mga naliligaw. O baka naman na ikaw ay isa pa dun sa mga naliligaw. Hinahanap ka na pala ng Diyos at inilalapit sa Kanya. 1 John chapter 4 verse 19. Ang sabi sa unang Juan, Kabanata 4, talata 11, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kung hindi tayo inibig ng Diyos, hindi tayo darating sa kalagayang pagsisisihan at tatalikuran natin ng ating mga kasalanan, sasampalataya kay Kristo at tutugon sa Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya lamang tayo nakakatugon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ay una niya tayong inibig. Kaya natin iniibig ang Diyos, ay dahil una niya tayong inibig. Tunay na ang paghirang ng Diyos sa atin, ay dahil sa Kanyang hindi maipaliwanag na pag-ibig sa atin. Ginawa ito ng Diyos. At ito ang panghuli nating punto at dito na rin ako magtatapos. Ginawa ito ng Diyos para sa kapurihan ng Kanyang biyaya. Ano daw? Ang paghirang ng Diyos ay para sa kapurihan ng Kanyang biyaya. Efeso chapter 1 verse 5. Tayo'y itinalaga sa pagkupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Verse 6, para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa Tagalog Popular Version, tayo'y Kanyang itinalaga, verse 5, upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Verse 6, purihin natin siya dahil sa Kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Ano ang ultimate na layunin ng Diyos? Kung bakit hinirang niya ang tiyak na bilang ng mga tao mula pa sa walang hanggan? Base sa kabutihan ng Kanyang kalooban, dahil sa walang hanggan niyang pag-ibig, anong layunin? Upang purihin ang Kanyang maluwalhating biyaya. Yun talaga ang dahilan. Para purihin natin ang Kanyang maluwalhating biyaya sa atin. Bakit ginagawa ng Diyos ang lahat ng Kanyang ginagawa? Yun ay sa tanging layunin na maluwalhati ang Kanyang banal na pangalan. Hindi ba? Kung pinili ka ng Diyos, kahit kasing deserving ka ng mga taong hindi pinili ng Diyos, anong dapat na maging tugon natin? Hindi ba dapat tayo ay magpuri sa Diyos? Ano ang itutugon natin sa walang hanggang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa atin? Ngayong naunawaan natin ang maluwalhati, napaka-glorious na biyaya ng Diyos sa atin ng mga hinirang niya. Nararapat lamang na purihin, luwalhatiin, at sambahin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin. Dahil ang paghirang sa atin ng Diyos ay purong biyaya ng Diyos. Hindi natin binayaran, ngunit binayaran ng ating Panginoong Hesus ng Kanyang buhay. Purihin natin ang Diyos. Ang Diyos ay karapat-dapat sa walang hanggang pagpupuri ng Kanyang mga hinirang. Mga kapatid, sino ang magbibigay ng papuri sa Diyos? Yung mga hinirang niya. Tayo ng mga hinirang niya. Aasahan ba natin ng iba na magpupuri sa Diyos? Yung mga hindi mananampalataya ang magpupuri sa Diyos. Tayo na pinagkalooban ng walang hanggang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Purihin natin
ang maluwalhating biyaya ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Diyos tungkol sa kanyang bayan, sa Ezekiel chapter 36, Ezekiel chapter 36 verse 22, tatalon ako sa mula sa 22, tatalon ako sa 32, tapos yung verse 38. Basahin natin sa Ezekiel chapter 36 verse 22. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinasasabi ko. Lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi sa banal kong pangalan na inyong inilagay hamak sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Verse 32. Dapat ninyong malaman na ginagawa ko ang lahat ng ito, ngunit hindi dahil sa inyo. Dapat kayong mahiya dahil sa inyong kasamaan, mga Israelita. 36. Kung makita nilang muli na itayo ang mga guho at puno ng pananim ang dating tigang na lupain, makikilala ng mga bansa sa paligid na ako, si Yahweh. Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y gagawin ko. Verse 38. Pararamihin ko silang tulad ng mga tupang panghandog, tulad ng mga tupa sa Jerusalem kung panahon ng kapistahan. Sa gayon, ang mga lugar na walang nakatira ay mapupuno ng tao at makikilala nilang ako si Yahweh. Buhitan ninyo yung mga sinabi na lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo. Doon sa verse 22, kundi sa banal kong pangalan. Guhitan nyo naman sa verse 32, dapat ninyong malaman na ginagawa ko ang lahat ng ito, ngunit hindi dahil sa inyo. Sa verse 36, makikilala ng mga bansa sa paligid na ako si Yahweh. Guhitan nyo sa verse 38, at makikilala nilang ako si Yahweh. Ganito mga kapatid, oo, at ibinuhos ng Diyos ang kanyang kagandahang loob at pag-ibig sa kanyang mga hinirang. Ngunit hindi ito nangangahulugang ang sentro ng sansinukob ay ang kanyang mga hinirang. Hindi tayo ang sentro. Na para sa atin umiikot ang lahat. Hindi. Dapat nating malaman at maunawaan na ang sentro ng lahat ay ang Diyos. Ang lahat ng kanyang ginagawa para sa atin ay upang ma-magnify o makita nating lahat ng malinaw na ang kapurihan at kaluwalhatian ay sa Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil ang paghirang sa atin ng Diyos ay purong biyaya ng Diyos at walang tayong bahagi sa kaligtasang iyon, karapat-dapat lamang na ang lahat ng kapurihan ay sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Nga kapatid, ano ang itutugon natin? Anong itutugon mo sa ganito kalaking biyaya ng Diyos sa iyo? Sa ganitong pagmamahal ng Diyos sa iyo? Sandali tayong manahimik at ipasiyasat natin sa Diyos ngayong umaga ang ating mga puso. Ganun pa ba natin na-appreciate yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Yung kanyang biyaya sa atin? Bakit niya tayo pinili? Para purihin natin ang kanyang maluwalhating biyaya. At yun naman talaga ang karapat-dapat sa isang Diyos na nagmahal sa atin, nagpanukala ng paghirang sa atin, mula pa noong walang hanggang sa walang hanggan. Samantalahin nga natin ang panahong ito para patuloy na pagbulay-bulayan ang napakamaluwalhating biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sana huwag tayong ma-sidetrack, mga kapatid, sa samot-saring events na idinadaos tuwing Kapaskuhan. Bagkus, samantalahin natin ang panahong ito para higit na mag-aral sa paanan ng ating Panginoong Jesus at mamangha sa mga kahangahangang katotohanan ng ating ibanghelyong niyayakap at pinapangaral.